Magandang gabi po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras. Naririto na naman po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bali, pangalawang video ko to sa araw na to. And actually, pag ako nag-vlog, isang beses lamang sa isang araw at 3 beses sa isang linggo. Pero kanina, nung nag-vlog ako kaninang hapon about this mythomaniacs. Ibig sabihin, yung mga professional liars, no? Diyan sa ating pamahalaan. Panoorin nyo po. Vlog ko yan kaninang hapon eh. At may matututunan kayo diyan sa vlog na yan. So, going back dito nga sa mainit na balita kaninang hapon na napakinggan ko na itong dating PCSO General Manager na si Colonel Garma na naging resources speaker sa ating mataas na kapulungan related to the investigation of extrajudicial killings nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Napag-alaman natin na siya po ay inaresto ng mga immigration officials sa San Francisco, California. Upon arrival sa airport, arestado si Colonel Garma. At ngayon po ay siya ay nakadetene dyan sa immigration facility sa San Francisco, California. Pero may request na nga ang ating gobyerno na asikasuhin ang kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas at mailalagay pa yata sa witness protection program ng ating pamahalaan. Pero ang pag-usapan po natin dito ay kung paano nakalabas ng bansa itong si Garma. Balikan natin noong September 2024. And according to the report, news report of Rappler, 2 months ago, September 2024 to be exact, ito pong si Colonel Garma ay nagtangka na talagang umalis ng bansa noong September 2024 at pagdating niya nga sa Japan, kasi pag pupunta ka ng Amerika, kadalasan may stopover yan sa Tokyo at magkakaroon ng connecting flight going to San Francisco, California or sa New York. At pagdating niya nga doon sa Japan para mag-board ng connecting flight going to USA, siya po ay pinigilan ng mag-board ng airplane sapagkat she was informed that her visa has already been canceled by the US immigration authorities. So pinabalik yan dito kaya nakapag-testify yan sa ating Senado. Pero ang katanungan ko ngayon is that kung na-cancel na yung kanyang visa 2 months ago, paano nakabili to ng airline ticket noong isang linggo at nakarating pa hanggang doon sa San Francisco, California? Medyo nakakapagtaka. Alam nyo kung bakit? I-share ko sa inyo yung experience ko when I was still working as a paralegal assistant of a US immigration lawyer from Washington. At ako din ay naging conduit ng isang immigration law firm from Virginia, USA. Kadalasan pag kami po ay may mga kliyente dito sa Pilipinas na pinapupunta namin ng Amerika to participate in an exchange visitors program o kaya ay intra-corporate visa ang nakuha o kaya marriage visa o kaya family-based petition nakakuha ng visa. Yan, pag bumibili kami ng ticket, kadalasan inuusisa ko tong mga airline companies pag bumibili kami ng ticket on behalf of our clients, nagkakaroon daw yan ng cross-referencing sa airline company. Ibig sabihin, yung database na yan, nagkakaroon sila ng access dyan. Kung yung bang taong bumibili ng ticket going to the United States has a valid visa. Kung may visa naman yan, tine-check din yan, double check yan. Kung yung valid visa ba, hindi ba na-cancel, hindi ba na-revoke, or hindi pa ba nag-expire yung kanyang visa. So, bago maglalabas ng ticket yan, para doon sa would-be passenger ng airline company. Pero dito sa kaso ni Colonel Garma, ang pinagtataka ko, paano nakabili ng ticket yan? If the visa obtained by Colonel Garma several years ago has already been canceled by the US immigration authorities. Kung na-cancel na 2 months ago yan, paano nakabili ng ticket yan going to the United States? Okay, ganun kahigpit kasi ang US Immigration Department
na kapag bibili ka pa lang ng ticket dyan, mag-check ka na kagad ng airline company because the airline company has an access to their database. Para hindi na magkaroon pa ng cheche boreche pagdating doon sa Amerika. Pero in this case, lumusot itong si Colonel Garma. Pero sa higpit ng US Immigration, talagang hindi ka makakaporma dyan. Assuming na nakalusot ka dito sa Pilipinas at nakabili ka ng ticket, pagdating mo naman sa port of entry, talaga namang meeting na yan. No? At malalaman nila na meron kang canceled US visa. Pag nalaman nyo ng immigration authorities, definitely there will be an arrest without a warrant and you will be held doon sa kanilang immigration facilities. I-detain ka niyan doon. And usually nagkakaroon ng pag mga light offense lang naman, hindi serious masyado yung iyong violation, katulad nito, expired na yung visa or na-cancel yung visa. Ang nangyayari dyan, immediate deportation. Temporarily, detain ka, tapos pag naayos na yung papers mo, nagkakaroon dyan ng forced deportation. Kasi ang deportation, dalawang klase yan. Isang forced deportation at isang voluntary deportation. Kapag forced deportation, medyo libre ang ticket niyang pabalik. No, gagastusan niya ng US government at para makabalik ka na sa country of origin mo. So, kung lumusot ka nga sa pagbili ng ticket dito, nakaboard ka ng eroplano at hindi ka nasita, pagdating mo doon sa port of entry, ay bistado ka doon dahil pangalawang screening process yan na ginagawa ng Immigration Department. Yung una sa Embassy of the United States in the Philippines, nakuha mo yung visa. Pero hindi assurance na porket may visa ka ay makakapasok ka sa teritoryo ng Amerika dahil you will still be subjected to another screening process sa port of entry, no? At doon, kapag may record ka or may advice ang Immigration Department na kansilado na ang visa niyan 2 months ago ba, hindi ka mapapapasok at aarestuhin ka ng immigration officials assigned doon sa port of entry at magkakaroon ng immediate deportation. Okay? So, maraming dahilan dyan kung bakit nakakancel ang visa mo despite the fact na minsan valid yan for 5 years, minsan valid yan for 10 years. Kasi meron kaming naging kliyente before na siya daw ay meron ng visa going to the United States at nagtataka siya dahil ang kanyang visa pagdating niya sa isang bansa dito sa Asia ay inadvisean siya ng mga immigration official na hindi ka makakapunta ng Amerika sapagkat kinansela na yung iyong visa. Ay nagreklamo pa siya dun sa isang bansa dito sa Asia na bakit makakancel kay i-issue pa lang sa akin ng visa. Yun ang hindi namin alam. Sabi sa kanya ng mga immigration officials dun sa isang Asian country. Kasi very broad ang discretion ng mga immigration officers at officials pagdating dyan sa visa na yan. Kasi sabi ko nga kanina, hindi yan passes for you to enter the territory of the United States. You will still be subjected to another interview when you enter the US territory. At kapag medyo mali-mali ang sagot mo dyan or you have committed a violation of their immigration law or you have been found to be involved in cases like drug trafficking or human trafficking or kaya mga other serious crimes or involved ka sa mga different criminal activities in your country of origin, pwede nilang i-cancel yan at nag-commit ka ng crime recently. Ito nangyari do sa dating kliyente namin na hinawakan namin sapagkat nung pumunta daw siya sa isang Asian country, doon siya nag-connecting flight, hindi na siya pinasakay ng eroplano doon sa isang Asian country to proceed to the United States of America. So napag-alaman namin na kaya kinancel yung kanyang visa is the fact that she has a pending case filed by her former business partner at nag-report sa immigration yung kanyang dating business partner na parang niloko niya at nagkaroon ng kasong estapa. Although hindi pa naman tapos yung kaso, the case is still pending in court
But considering the seriousness of the crime committed, although wala pa nga final decision, dahil medyo broad ang discretion ng immigration officer or department, anytime it can be canceled kahit valid yan for 5 years or 10 years yung tourist visa. So yung nangyari doon sa kliyente namin na yun dati, na hindi kami nag-secure ng visa, ay pinabalik dito sa Pilipinas, and then we filed an appeal on behalf of that client, no, dahil may right naman kasi yung kliyente na mag-apila, lalong-lalo na kung may mga kamag-anak yan, na nagkaroon ng mga immediate relatives yan na US citizen na doon sa Amerika. At medyo magkakaroon ng changes, or yung decision ng immigration official may be reversed, no, by the department kapag meron kang immediate relatives na mga US citizen, especially kapag asawa mo o mga magulang mo ay isa ng US citizen. Pero pag wala, ay medyo mahihirapan kang i-reverse yung decision ng immigration department. Okay, so going back dito kay Colonel Garma, bakit nga nakakuha to ng plane ticket? Considering the fact that the visa has already been canceled 2 months ago. At dapat ang ginawa kasi dito ng airline company is the fact na may cross-referencing yan, binirify dapat sa database ng Immigration Department, at kung nalaman nila na kinancel na yan 2 months ago, dapat hindi pinayagang mag-board yan doon sa eroplano. Dapat yan nagkaroon ng refusal to allow, no, sa itong pasahero na umakyat do sa eroplano. Dapat yan pinababa na yan, at on the ground that there was a cancellation of her visa. Pero hindi ganun nangyari, no? So sa dulo, ganun pa din na magiging resulta. Babalik at babalik ka sa country of origin, dahil doon sa port of entry may another investigation, another examination, another interview para ma-double check kung valid talaga yung visa mo. So palagay ko hindi to sa iba pang dahilan. Ito ay dahil sa cancellation of her visa 2 months ago na hindi na check ng airline company. Kaya nakalusot tong bumili ng plane ticket. Pero hindi ka uubra pagdating sa port of entry. Checkmate ka dyan, hindi ka makakaporma at babalik ka dito sa ating bansa. Okay, kasi kung you were suspected of committing a very serious crime, like you were involved in drug pushing, drug peddling, o kaya yung human trafficking, abay hindi ka agad-agad magkakaroon ng immediate deportation sa Pilipinas, kasi criminal charges may be filed against you in the United States, at magkakaroon ng removal proceedings yan, and you will be given the opportunity to defend yourself before a US immigration court. At ayun, lahat ng benepisyo ng isang due process ay ibibigay din naman sa iyo ng US government. So walang immediate deportation if you are involved in a very serious crime in the United States or in any other country or in your country of origin. Magkakaroon ng deportation or removal proceedings before you may be deported in your country of origin. This is different from a crime or a offense na or an offense na hindi naman ganun kaseryoso. Like for instance, nag-expire at hindi na valid yung visa or it was canceled, yun, nagkakaroon ng immediate deportation ang Immigration Department. The following, like for instance, nagkaroon ng available flight the following day, uwi ka kagad, o kaya the following week, depende sa availability of the flight. Pero kung medyo seryoso yung mga charges sa'yo or yung pagdududa sa'yo, hindi ka agad din-deport yan, because charges may be filed against you and there will be a removal or deportation proceedings in the United States before an immigration court. So, sana nakapulot kayo ng konting kaalaman base doon sa aking experience bilang isang paralegal officer ng isang US immigration lawyer sa Washington, D.C.
at bilang isang paralegal assistant at conduit ng isang immigration law firm from Virginia, USA. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.